Familiar po ang ating pag-aaralan sa hapong ito as found in Acts chapter 2, verses 41 to 43. Acts chapter 2, verses 41 to 43. The day that gladly received his word were baptized, and the same day were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Kunin po natin yung phrase na yun sa verse 42. They continued steadfastly. So, title po na ating mensahe ngayon is Continuing Steadfastly in God's Word. Ang pagpapatuloy ng mainam sa gawain ng Diyos. Marami po ang naganap dito sa Acts chapter 2 bilang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan at pagkilos sa unang iglesia sa panahon iyon. Ang banal na spirito ay dumating sa isang makapangyarihang paraan. Ang sabi doon, in a mighty rushing wind, and the apostles then spoke in tongues. And you can find that from verses 1 to 4. Dahil doon nagulat ang karamihan ng mga taong naroroon sapagkat naintindihan nila ang lengguwahe na binabanggit ng mga apostol sa kanilang sariling lengguwahe. At nangaral si Apostle Peter ng isang makapangyarihang mensahe na nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. And just to go through a sample of that, let's read some verses 22 to 24. Part of the Apostle Peter's message is this. Sabi niya, "Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know." Verse 23, "Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain." And in 24, "Whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it." Mapapansin niyo kung gaano kasentral ang Diyos sa mensaheng ito. At sa maikling mga talatang ito, 4 na beses binanggit ang Diyos. Kung paano ang Diyos ang gumawa ng lahat, yung pagiging nakapangyayari ng Diyos, the sovereignty of God. At kahit sa pagkapako ng Panginoong Jesucristo at pagpaslang sa anak ng Diyos ng mga masasamang tao, siya pa rin ang may control. At lahat ng gumawa noon ay siguradong mananagot sa Diyos. Sila ay hahatulan. And then notice in verses 36 to 40, "Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye crucified, both Lord and Christ." Kita nyo, through the leading of the Holy Spirit, naramdaman ni Peter, that was a very good opportunity na ipakilala sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo sa mga taong ito. Sapagkat alam naman natin, kapapangyari pa lang na siya ay naipako, siya ay namatay, siya ay nabuhay na maguli, at bumalik sa kanan ng Ama. That was a very, very good opportunity. At napakalakas ng dating ng mensaheng yun, dahil ang inaakala nilang kriminal, at pinagsigawan nilang ipako siya sa krus, siya pala ang totoong Panginoon at Kristo. In fact, binanggit niya ito matapos mag-quote mula sa Psalm 110. At yung Psalm 110 is about the Messiah. Yung napakatagal na nilang hinihintay na Mesiyas, dumating na pala, pero hindi nila siya pinahalagan. So, these are very strong words and convicting words, lalo na sa mga taong gumawa nito. Anong naging reaksyon nila? Sabi sa verse number 37,
Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Kapag ang salita ng Diyos ipinapangaral at kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay naririyan, kaya ng Diyos na mangusap sa tao. And there will be true conviction. Remember that the Bible is said to be a two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Buhay ang salita ng Diyos. At dahil ipinangaral ang salita ng Diyos na itaas ang Panginoon, talagang naramdaman ng mga tao, anong gagawin namin? God was speaking to them. At malinaw ang mensahe ni Apostle Peter in verse 38. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Ang pangako ay para sa kanila, at kung sino paman ang mga tatawagin ng Diyos. And in verse 40, and with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. At yun ang inilalagay ng Diyos na kabigatan sa puso ng isang makasalanan kapag nalaman niyang ang Diyos ang kanyang kinakalaban at sa Diyos siya nagkakasala, hindi pwedeng wala lang. Gusto niyang makatakas sa galit ng Diyos. And that's still the message that we have through the gospel. Kaya pagdating natin sa verses 41 to 43, which was the passage we read earlier, at least makikita nyo ang tatlong main things dito. Nung kumilos ang Diyos sa mga taong ito at nagkaroon sila ng pagkakilala sa Diyos, tingnan nyo ang unang-unang naganap. They received God's Word. Ang pagtanggap nila sa salita ng Diyos. Doon sa verse 41, the first part, Then they that gladly received His Word were baptized. Hindi lang nila basta tinanggap, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos. At kapag tinignan niyo ang phrase na ito, yung pagtanggap ng masaya sa salita ng Diyos is the same thing as receiving Christ personally as Lord and Savior. Pareho yun. Dahil habang tinatanggap nila ang salita ng Diyos, na ang mensahe ay ang buhay na salita. The written word being preached, and then conveying the living word. Siya yun, ang mensahe. Kaya tinanggap nila yung salita, tinanggap nila si Kristo. How do we know that? Kasi magkasama doon, pagkatapos nilang tanggaping masaya ang salita ng Diyos, sila ay nabautismuhan. Alam natin, in the Bible, ang mga binabautismuhan lang, yung totoong iniligtas ng Panginoon, yung ipinanganak na muli. Nagkaroon sila ng karanasan mula sa Diyos sa kapanganakang muli. Ibig sabihin, ang pagtanggap sa salita ng Diyos, hindi pwedeng mababaw. Hindi po pwedeng nag-agree ka lang, mental assent, and you say, yes, alam ko yan, sige, naniniwala ako. Hindi eh. Kailangan hindi lang intellectual, pero dapat sa puso. At dapat mayroong epekto ito sa buhay natin. At tandaan nyo, lalo na sa panahon ito, mahirap sa mga bagong Kristiyano na iproklama na sila'y tagasunod ni Kristo dahil sa persecution. Matinding persecution na dumarating sa kanila sa mga panahon ito. Hindi madali. Kung hindi ka totoong tinubos ng Diyos. Malinaw din ito, as you would notice in 1 Thessalonians 2:13. At ito ang kaibahan ng totoong tumanggap sa salita ng Diyos at hindi. Sabi dito, 1 Thessalonians 2:13, For this cause also, thank we God without ceasing. But gano'n na lang ang pasasalamat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Kasi sabi niya, Because when you received the word of God, which ye heard of us, you received it not as the word of men, but as in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Nung tinanggap ninyo yung salita ng Diyos na ipinapangaral namin, hindi nyo lang tinanggap bilang salita ng tao.
Pero tinanggap nyo gaya ng katotohanan, ito ay salita ng Diyos at kumilos ang Diyos sa kanila sa isang makapangyarihang paraan sa mga sumampalataya. Muli, makikita natin gaano kahalaga ang kapangyarihan ng Diyos sa pagkilos para ang kanyang mga salita ay lumaganap ng may kapangyarihan sa mga nakikinig. Siyempre, gagamitin yung tagapangaral, pero hindi salita ng tagapangaral. Salita ng Diyos, ginagamit niya lang ang tagapangaral. They were truly convinced they were receiving none other than the Word of God itself. Parang ang Diyos mismo ang nangungusap talaga sa kanila. Kaya walang duda ng tinatanggap nila ay galing sa Diyos mismo. At doon nagkaroon ng malaking epekto sa kanila yan. At naisip ko nga, napakalaki ng pagbabago sa mga buhay natin kung naniniwala talaga tayo na ang Bibliang meron tayo is actually the Word of God. Siseryosohin natin magbasa. Siseryosohin nating pag-aralan. Siseryosohin nating mag-memorize ng scriptures. Salita yan ng Diyos. At every time ipapangaral ang salita ng Diyos, hindi mo iisipin lang yung nangangaral, iisipin mong nangungusap ang Diyos at napakalaki ng epekto niyan sa mga tunay na tumatanggap. Napakalaki ng pagbabago sa buhay natin. But how is modern Christianity right now? When we attend, we listen, we go, nothing changed. Hindi pwedeng walang mangyari kung totoong salita ng Diyos iyan. See? Naganap sa kanila at sana ito rin ang nagaganap sa atin in the real sense of the word. Binabanggit din sa 1 Thessalonians 1:5. Pasinin nyo doon, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know, what manner of men we were among you for your sake. Tingnan nyo, dahil hindi nga lang salitang dumating na galing sa tao, dumating daw ito na may kapangyarihan, dumating sa pamamagitan ng Espiritu Santo at may katiyahan. Kaya sa mga taong nananalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang tagapangaral. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa aking puso. May natatanggap sila na pagpapala na hindi natatanggap na mga hindi marunong makinig at hindi marunong manalangin at humingi sa Diyos. Saan tayo doon? Sa dalawang klase ng taong iyon. Kaya pala, in Acts chapter 2, pagdating sa kanila ng salita ng Diyos sa kapangyarihan, nakita nila ang kanilang kalagayang makasalanan, na sila ang nagpapako sa tagapagligtas, at nakita nila ang galit ng Diyos, kinakailangan silang magsisi at sumampalataya. Imagine. At sabi dyan, una, yung pagtanggap sa salita ng Diyos. Pangalawa, idinagdag sila sa iglesia, being added to the church, verse 41b. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Wow, in one day. Kapangyarihan ng Diyos yan. Imposible ba sa panahon natin yan? No. Because we have a great God. The same God they had is the same God we have today. Pero nasa kapangyarihan niya yun. At mapapansin nyo, ang sabi doon, ito ang paraan para idagdag ng Diyos ang mga naliligtas sa kanyang iglesia. Kailangan, ang mga tunay na mananampalataya, hindi lang sila maging secret na mananampalataya, ipinapahayag nila sila ay tagasunod na ni Kristo at gusto nilang maging kabahagi ng iglesia sa pamamagitan ng bautismo. Kailangan may maganap na pagbabago. Kaya nga, kapag ang salita ng Diyos, lalo ng ebanghelyo na pinangaral sa puro itong in the purest, unadulterated form, then God will be the one to work in the lives of people to change them. Bakit hindi nahiya si Apostle Paul when he said, I'm not ashamed of the gospel of Christ,
Why? Because it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. It doesn't matter sino man yan. Basta ang ipinangaral ay salita ng Diyos at ang Diyos ang kumilos, kayang baguhin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa mga men kanina, huwag tayong mawala ng pag-asa at huwag tayong matakot kapag binabahagi ang salita ng Diyos. Bakit? Ang role lang natin, mag-share. Pero share it with prayer, share it with conviction that God is able to work, and God will, as it pleases. Gagawa siya. Hindi natin tungkulin ang mag-convert ang Diyos yun. Pero gawin natin ang role to tell the people the message of God. At kapag ang mga tao daw ay naligtas at nabautismo, naging bahagi ng iglesia, just like the Great Commission in Matthew 28, yun ang paraan para sila ay magpatuloy at lumago. Kaya nga nagiging kabahagi ng iglesia. Hindi ka lang naging kabahagi ng iglesia na parang ganun pa rin, nagsosolo ka pa rin. When we become a part of the Lord's body, we become His through salvation. We become a part of a body, a community. Parang katawan na hindi pwedeng umaakto yung kamay, hiwalay sa isip o sa paa. Lahat yan magkakasama. We are together in this. Dinala tayo ng Panginoon. At dahil tayo ay naligtas, binautismoan, naging miyembro ng kanyang iglesia, what's the next natural thing that will happen? Ito na yung pangatlo. Their eagerness to continue. Gustong-gusto nilang magpatuloy. Mga bagong Kristiyano to. Mga bagong miyembro ng iglesia. Sabi dun sa Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Isang main thought sa verse na ito, pero hinati sa apat na bahagi. First of all, let's look at the main thought. Steadfast continuing. Sa ating King James nakalagay, and they continued steadfastly. Yung dalawang salitang yung continued steadfastly sa Greek, iisang salita lang sa Greek. And that's the Greek word proskarterontes. At 5 beses ginamit ito sa New Testament. At nung ginamit ito, lahat ng paggagamit, continuous action. Kasi sa English, pag tinranslate sa King James, they continued. Parang past tense eh. Hindi eh. Ang Greek form is nagpapatuloy. Continuing. Kaya nga sa Berean Literal Bible, ang rendition, now they were steadfastly continuing. Nung nagsimula sila at kinilos sila ng Diyos, nagpatuloy na sila ng masigasig. Hindi sila one-time thing lang. Diba? Hindi lang nagsimula and then wala na. Nagpatuloy. Because the word means to devote oneself to persist in, to continue steadfastly in. Nangangahulugan, pag kinilos ka ng Diyos at nakilala mo siya, naging bahagi ka ng kanyang iglesia, itatalaga mo ang sarili mo. Magpapatuloy ka ng may sigasig. Hindi nagsimula dati, ngayon hindi na. Naisip ko tuloy, kung talaga bang nagpakilala ang Diyos sa atin, gaano tayo kasigasig pagdating sa Diyos? At nagpapatuloy pa ba tayo ng masigasig sa Diyos at sa gawain ng Diyos at sa mga bagay na gusto niya para sa atin? Napakahirap kapag nalaman mo na mayroong mga used to be Christians. Kasi dati ganito ko ka-aktibo eh. Kasi dati ganito ko sold out. Ano nangyari? Ba't ngayon hindi na? Kung may ginawa ang Panginoon, hindi mawawala yun sa atin to the point na ipagpapalit natin siya sa iba. Again, we can serve God in many ways possible, pero gustong-gusto mo na malugod ang Diyos. At lalo na sa mga bagay na mahalaga sa Diyos, gusto nating magpatuloy. Saan ba sila nagpatuloy ng masigasig? In what things did they continue to do steadfastly? Sabi sa unang-una, they were continuing steadfastly in the apostles' doctrine
or teaching. Doon sila unang nagpatuloy. Mahalaga to. Sapagat anumang pinapaniwalaan natin at ginagawa, dapat nakabatay sa Biblia o sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung bahagi sa mga itinuro, of course, ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo na kanyang anak, na mga naipasa sa mga apostol. Kaya nakarating sa atin ang buong salita ng Diyos. Tandaan nyo, nung nakilala nila ang Panginoon, gusto pa nila na mas matuto pa. Kaya nagpatuloy sila sa aral na kanilang mga natanggap mula sa mga apostol. Mga tunay na rin Kristiyano, just like sa normal course of life, pag may nanganak, nagsisimula ipinanganak bilang sanggol. Parang ganun din tayo, di ba? Bilang Kristiyano, nagsisimula tayo sa maliit na pananampalataya pero buhay. Hanggang unti-unti, dapat lumalago. Kaya nga ang tawag sa 1 Peter 2:2, milk of the word, gatas. Doon ka nagsisimula eh. Yan pa lang ang kaya mo eh. Now, ang sabi sa NLT ng 1 Peter 2:2, like newborn babes, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. At nai-imagine ko tuloy in this rendition yung urgency, yung necessity para sa isang sanggol na makainom ng gatas. Kapag gutom yan, iiyak yan at kahit anong ibigay mo, bigyan mo ng laruan, bigyan mo ng ice cream, bigyan mo ng kahit ano, hindi masasatisfy hanggat hindi nakakainom. In much the same way, lalo na kapag bago kang Kristiyano, andun na dapat natural yung pagnanais sa Diyos at sa salita ng Diyos. Andun yun eh. Hindi yan yung pinipilit. Ito yung gustong-gusto natin na matanggap mula sa Diyos. Hanggang maranasan natin yung paglago sa ating karanasan ng kaligtasan. At dito papasok yung meat of the Word. Habang tumatagal ka na, hindi ka na kontento sa napakasimpleng mga bagay. Gusto mo nang lumalim sa salita ng Diyos. Hindi ba yan mismo ang paalala sa Hebrews 5:12-14? Yung dapat na tumatanggap na ng karne, na natili pa rin doon sa gatas, tagal-tagal na sa Panginoon. How many Christians are like that? Who desire to continually know God and His Word at lumalim sa pananampalataya at sa pag-ibig sa Diyos. Are we continually growing, my friends? Dapat, kung may buhay, magpapatuloy ang lumago at gugustuhin mo pa more from God. And then, ikaw naman na magtuturo sa iba na bago pa lang. And so, the cycle continues on, na ipapasa from one generation to another. Kaya pansinin nyo, ang mga magulang na walang alam na malalim sa Diyos at sa salita ng Diyos, anong ituturo nila sa mga anak nila? It must begin with us, parents. Even the older generation passing it to the younger generation, it must continue on. So they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Secondly, they were continuing steadfastly in fellowship. It is the ancient Greek word koinonia, translated into as fellowship. At ang idea of this word koinonia or fellowship, it means association, communion, fellowship, participation. It means to share in something. Meron kang pakikipag-isa, kaya gusto mong makabahagi. Again, because we're part of a body. At bakit naman tayo gusto maging makibahagi? Kasi napakarami nating something in common as Christians. Sipin nyo, the Christian life is meant to be full of fellowship, of sharing one to another. Why? First of all, we share in the same Lord Jesus Christ. Iisang ating Panginoon. Secondly, we share the same guide
for life. Iisa ang salita ng Diyos na gabay natin sa buhay. And then, we also share the same love for God. Ang mga totoong tinubos na Panginoon, iisa ang heartbeat para sa Diyos. Bakit naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos? Gusto pa nila na mahalin ang Diyos. And fourthly, we share the same desire to worship Him. Di ba natural? May ginawa sa iyo ang Diyos, hindi mo mapigilan ang sarili mong magpuri at magpasalamat sa Diyos. It becomes an exciting thing. And then, we share the same struggles. Tinubos mo tayo ng Panginoon, andito pa tayo sa ating kahinaan. Bawat isa sa atin nag-struggle, and so we need each other. Pwede natin i-share ang ating struggles, pwede tayong manalangin para sa isa't isa. And then we can share the same victories. Kahit yung mga tagumpay na yun, masarap makita ang isang kapatid na talagang nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Meron siyang nalagpas ang isang kasalanan o kahinaan. Napakasarap nun to be able to help that person. Iisa din sana ang ating misyon sa buhay at yun ay mabuhay para sa karangalan ng Diyos. Para siyang mapapurihan sa buhay na ito. Hindi na para sa ating sarili. And so, we can share the same joy of communicating the gospel message. Iisa din ang ating kaligayahan dahil tinuruan tayo ng Diyos at nasisiyan tayo sa Panginoon. Gusto naman nating maranasan ng iba. Are we sharing in those things, brethren? Nararanasan ba natin yun? O para sa marami, it is just a dream or a fantasy. Sana nga. Dapat nangyayari yan talaga if you're part of the Lord's body. Totoo. Marami tayong mga pagkakaiba-iba. Iba-iba tayo ng background. May mga iba-iba tayong pananaw sa mga bagay-bagay. Pero dahil nga, blood is thicker than water, at ang dugo ng Panginoong Jesucristo naglinis sa atin, mas matimbang yun. At anumang pagkakaiba natin, mga minor differences yan, hindi mo masarap kapag tayo nakita natin ang ating commonality sa Panginoong Jesucristo, iisa tayong pamilya, at doon tayo mag-focus sa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sarap, di ba? When we encourage one another to continue on in the Lord and to grow in the Lord and to serve the Lord together, ang napakasaklap kapag tinubos na tayo ng Panginoon at miyembro na tayo ng isang iglesia, pero magkakasama tayo sa paglayo sa Diyos. Pag mga activities na walang kinalaman ng Diyos, doon tayo excited na excited, pero yung mga bagay patungkol sa Diyos, wala tayong pakialam. Napaka-saklap naman nun. Dapat malaki na ang pagbabago na ginawa ng Diyos at patuloy ginagawa ng Diyos. So they were continuing steadfastly in fellowship. Kaya ganun kahalaga yun na magkaisa sapagkat marami tayong pagkakatulad. And thirdly, they were continuing steadfastly in breaking of bread. Pagpuputol-putol ng tinapay. Now, posible na nagsimula ito as the common meal. Yung regular. Nagsasalo-sali sila, kumakain. Di ba kasi na-enjoy natin kumain eh. Sila rin. Pero later, habang ginagawa nila palagi, naalala nila ang utos ng Panginoon na huwag kalimutan ang kanyang ginawa. And so they began to partake of the Lord's table to commemorate what the Lord Jesus Christ did. At ito na yon marahil naging highlight ng kanilang pagtitipon kumpara dun sa ordinary evening meal. Kapag sila ay nagsama-sama for the Lord's Supper, wow, it becomes a great blessing. Naaalala nila at nagpapasalamat sila sa Panginoon. In fact, bagamat may mga times, di ba, we become serious when we partake of the Lord's Supper. Pero it's actually a celebration. Dahil sinasabi nito si Eric, it's a Eucharist, di ba? Something we rejoice in. Ginawa na ng Panginoon eh. And so we partake of that together, masaya tayo. Now,
Later on, sa kasaysayan ng church, naging weekly ang kanilang meeting. At mababasa nyo rin sa Bible, upon the first day of the week, nagtatagpo-tagpo sila. At doon na nila ginaganap on a weekly basis ang participation in the Lord's Supper. Later on, hindi na daily or probably weekly kung kailan sila i-lead ng Panginoon. Ang naging problem in the Corinthian church in 1 Corinthians 11, alam niyo to, na wala yung distinction ng ordinary meal, yung love feasts, kung saan masaya silang nag-fellowship, kumpara sa Lord's Supper. Kaya meron daw dumadalo, hindi na nila naisip Lord's Supper na pala yun, nalalasing, nasosobran. Akala nila, yun pa rin yung ordinaryo na pagtitipon. There's something higher and greater when we come together to partake of the Lord's Supper. Pero isang lesson na matututunan natin, kahit na yung mga unang mga Kristiyano, yung mga simpleng bagay gaya ng pagkain at pag-share sa isa't isa, pinahalagahan nila yon hanggang maalala nila ang ginawa ng Panginoon para sa kanila. So it's also a reminder for us, kahit yung simpleng ginagawa natin, again, should go back to the glory of God. Kabisado nyo naman yan, di ba? 1 Corinthians 10:31. Anong sabi doon? Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, sakop na lahat, do all to the glory of God. Pag ganun ang prinsipyo natin, palaging conscious tayo sa presensya ng Diyos. Yung term na coram Deo. We are living for God every moment. Hindi lang ordinaryong ginagawa mo yan na wala lang, pero ito rin ay para sa Panginoon. Kaya pag sinabi sa Luke 22:19 and quoted by Apostle Paul in 1 Corinthians 11, do this in remembrance of me, sisiguraduhin mo talagang bilang pag-ala-ala sa Kanya. Nagiging makabuluhan ang pagtitipon para sa pangalan ng Panginoon. And the fourth one, they were continuing steadfastly in prayers. Di ba sabi nga nila, ang pananalangin daw dapat napaka-natural, parang paghinga. Hindi mo na iniisip yung paghinga eh. The moment you stop breathing, we die. Pero natural yan. Which should be very, very normal for a Christian to pray. In fact, the very moment we become Christians, ito na yung inilalagay ng banal na spirito sa puso natin, ang tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Tingnan niyo po sa Romans chapter 8 verse 15. Tingnan niyo po ang nangyaring kaibahan. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Hindi ka na doon takot ngayon. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos, masarap lumapit sa ating Ama sa langit. It becomes a normal thing now to enjoy. Merong desire to call Him, just like you would call your earthly parents. Lalo naman sa Diyos bilang ating Ama. And this must be a continuing thing. Again, nagsisimula yan personal. Matututo kang tumawag sa Diyos. At sabi nga nila, how do you learn to pray? Di pray. The only way to learn how to pray is to pray. Manalangin ka. Nagsisimula sa sarili. Lord, salamat po sa araw na to. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko kayo. Personal. Pero hindi na nanatili na personal prayer. Lalo na ginawa tayo ng Diyos na bilang katawan, we become involved in group or collective prayers. Kaya ang sarap makita kanina habang mga kapatiran na nanalangin, you become involved in other people. We pray together. At pansinin niyo ang plural form, prayers.
Ibig sabihin, hindi lang isang panalangin yan, maraming panalangin. Mayroong panalangin ng pasasalamat, may panalangin ng pagpupuri, may panalangin ng paghingi, may panalangin ng paghingi ng tawad. Lahat ng klase ng panalangin, lalabas yan as we grow together in prayer. Kaya nga sa mga services na meron tayo, nagsisimula tayo sa panalangin. Nagpapatuloy tayo sa panalangin. At nagtatapos tayo sa panalangin. Alam natin, ganun tayo umaasa sa Diyos. Hindi natin kaya kung wala ang Kanyang paggabay. Dito natin pinapakita na Siya ang ating Panginoon. At hindi walang halaga ang pananalangin. Dito natin maipapadama gaano tayo nasisiyahan sa Diyos. Gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng ginagawa niya at patuloy na gagawin pa. Siyang ating Ama, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa Kanya. Kaya buhay ang panalangin ng mga tunay na iniligtas ng Panginoon. Anong maging result kapag naging ganyan ang buhay natin? Nung nagawa nila ang mga bagay na ito, sabi sa Acts 2:43, "And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles." Doon naramdaman ng kanilang community, ginagawa nila ito para sa Diyos, hindi para sa iba. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy. At naramdaman ng mga tao doon, ginagamit sila ng Diyos sa kamanghamangang paraan. And in verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Lalong nagligtas ang Panginoon. Now remember, hindi sila perfect church. Not by all means. Nagkaroon nga ng mga problema at gulo sa iba-ibang mga iglesia. Hindi sila perfect. Pero one thing they learned, sa kapangyarihan ng Diyos, binuklod sila ng Panginoon. And when they learned to continue to pray, when they learned to continue in the Word, when they learned to continue to partake of the Lord's Supper, when they continue to do things together for the Lord, lalo silang pinag-isa at ginamit ng Panginoon in a greater way. At yun ang panalangin natin. Marahil hindi kapareho na nangyari in Acts 2 or in the same degree. Pero panalangin natin yung realidad ng Diyos sa buhay natin at sa bawat isa so that maranasan natin ang Diyos ang kumikilos sa ating kalagitnaan. Hindi lang tayo, siya mismo. At napakalaking pagpapala kapag tunay ng Diyos ang kumilos sa buhay natin. At tunay na siya ang naparangalan. Nawa pagpalain ng Diyos ang ating time when we observe the Lord's Sabbath.